I have mentioned this to you. Yung figure 39. Ito ang figure 39. If you will observe, there are two bars in the recurve. Yan ang rod A and rod B. Makikita mo din, if you will observe, nandito ang shoulder. May imaginary line dyan. Ang umabot lamang dyan, rod B. Hindi umabot ang A. Therefore, hindi mo i-consider si A. Yung labang umabot sa iyong shoulder. Kaya ang core dyan ay yung tuktok ng rod B. Yung tuktok ng rod B. Same sa figure 34. If you will observe, sa innermost recurve, ito ang innermost recurve. Yan ang iyong shoulder. Draw an imaginary line. Tumama. Kaya yung top of the rod in the innermost recurve will be your core. Will be your core. Please take notice of these rules. Sana po maintindihan mo ito. Kung hindi, sorry. Pakitandaan po na rin. Kung yan po ay iisa na single recurving ridge, ang shoulder farther from the delta will be your core. Yan po yan. Yun pong shoulder farther from the delta will be your core. Farther side. However, pakitandaan po nito, always consider kung may dalawa o higit pang recurving ridge, consider the innermost staple, the innermost recurve in the determination of the delta. Pero kung yan po'y nag-iisa, you don't have any problem. Just locate for the shoulder of that single recurving ridge. The shoulder farther from the delta. Ito ngayon ang rule. Kung mayroong rod sa loob. Kung may rod po sa loob ng innermost recurving rods at ito'y one only, isa lang ang rule, yung binanggit ko sa inyo. Kailangang umabot ang top of the rod sa shoulder.
yung top of the rod is the core. Top of the rod is your core. Ngayon, paano kung dalawa? If there are two bars inside the innermost recurve that reach as high as the shoulder of the innermost recurve. Ang ibig sabihin, mayroon pong dalawa na rod sa innermost recurve. Dalawa. Kapag po ganyan at parehas yang tumabot sa iyong shoulder, parehas na umabot, pakitandaan, the top of the rod farther from the delta will be your core. Ito yung delta. Yun pong tuktok ng malayo na rod sa delta ang iyong magiging core. Ito po iyon. 1 farther from the delta will be your core. Kapag dalawa, paano po kung hindi dalawa? Kung hindi naging tatlo. Kapag tatlo, 5, 7, ang tawag doon, add number of recurves of rods. Add number 3, 5, 7, 9. Ang rule lagi, pakitandaan nito, ang rule lagi ay the center most is the core. Yung top of the centermost ang magiging core. In this case, kung titingnan mo ito ang centermost, top of the centermost na iyong magiging core. Pakitandaan, 3, 5, 7, 9, 11. So on and so forth. Yung gitna lagi na tuktok ng iyong rod ang magiging core. I hope I am clear on this matter. Sana lahat nakikinig. Lalo na yung hindi pa alam. Kung yan po'y 4, 6, 8, 4, 6, 8, kukunin ang dalawang gitna. Kukunin ang dalawang gitna. Take a look on figure 37. Sa figure 37, there are 4. May 4 ang rule. Ito ang
innermost. Two innermost. Siya yung dalawa na pinakaloob. Always. Yung top of the core farther from the delta. Top of the two of the between the two centermost farther from the delta. Kaya dito, ito yung centermost, yan, tinuro na yan. Yung pangalawang malayo, katulad din lang nitong dalawang ito. Lalabas na parang ganyan ang i-consider mo. Consider ang two centermost. Yung top of the two centermost farther from the delta. Siya lang ang i-consider mo. Siya lang ang i-consider mo. Ngayon, kung ito na may add 36 and 38 ang rules. Center. The centermost, the top of the centermost rod will be your delta. You'll be your core. Top of the centermost. Ito tatlo. Kaya yung nasa gitna, yung padalwa, ang iyong core. Itong 38.5, yung patatlo, yung top of the centermost rod will be your core. Will be your core. Yan po ang rules. Yan po ang rules. Pakitandaan ito. Only those, yun pong number 3. Only those which rise to or above the shoulder will be considered as your point in the determination of the core. Kaya nakalagay dyan, only those rods which rise to or above the shoulder. Hindi po inabot. Huwag mong isama sa bilang. Yun lamang i-consider ay yung rod or bar that rises as high or above the shoulder. Sila lang ang i-consider. Yung hindi umabot, sorry. They are not to be considered. Any question? Sinong may tanong in the determination of the core? I hope clear ito sa lahat. Ang susunod, reads counting. Pag reads counting, ang i-consider ay ang sumusunod. Una, ang iyong delta. Yan ang una. Pangalawa,
yung iyong core. Pag alam mo yan, draw an imaginary line. Draw an imaginary line between delta and core. Gamit ang iyong ruler, pagtapatin mo ang iyong delta at core. Count all the intervening ridges. Lahat ng tinamaan na ridge, anuman ito, count them. Anuman ito, count them. Hindi kasama ang delta at core sa counting. They are not to be considered. Kaya ito ang iyong delta. Ito ang iyong core. Kaya nung pagtapatin mo, 1 lang. Ito lang yon. Yan ang count. Whereas this one, ito ang iyong delta. Ito ang iyong core. Draw an imaginary line. Therefore, 1, 2. 2 counts. 2 counts. At ang sumunod, ito ang iyong delta. Ito ang iyong core. Pagtapatin mo, 1, 2, 3. Kaya yan 3 counts. Kapag ang i-consider ay bifurcation like this one, kapag sa point of forking, yung pinagsangahan, doon tumapat ang iyong imaginary line drawn from delta to core. Yan po ang count 2. Ang count niyan to. Sa itaas to, sa baba 1 lang. Ito enclosure sa point of forking. Sa point of enclosure, 2 counts. Sa pagitan ng forking at enclosure, 2. Sa baba ng forking, sa baba ng enclosure, 1. Sana po maliwanag ito. Yan sana ang inyong exercises ngayon. Ito, ipaliliwanag ko. Bakit ito nagkaganito? Bakit yan? Ito ang iyong core. Ang tawag dyan, appendage. Nasa lecture ninyo ito. Nung ito'y lumampas, sorry. Nung magkaroon ng ganyan, ang tawag dyan, appendage. Anong epekto ng appendage? It destroys, it spoils the recurve. Kaya po ito'y hindi na recurving ridge. No more. Because of the appendage.
Kaya ang i-consider mong innermost recurve ay ito. Ito. Siya na po ang innermost recurve. Same, kukunin mo ang kanyang shoulder. Draw an imaginary line. Kita mo, tumama ito. Kaya yung top ng appendage na yan, ang iyong core ngayon. Please take note, titigang mabuti. Sana clear ako. Yung top na yan, ang iyon na ngayong core. Ito ang iyong delta. Draw an imaginary line. 1, dahil isa bifurcation tumama, 2, 3, 4. Ang count niyan, 4. Ang count niyan, 4. Yan po yun. Sana po, maliwanag tayo sa ridge counting. What is important in ridge counting is how you locate exactly your delta and that of the core. Pag nagagawa mo yon, tama ka sa ridge count. Hindi mo nagagawa, mali ka. Kasi hula yon. Sabihin mong, 4 din ang akin, pero mali ang aking delta at core. Yan po'y swerte. Hindi yan tama. Hindi yan tama. Sana po maliwanag yon. For a while. I hope clear po ito. Maliwanag ito para sa lahat. Let us now proceed to the next slide. Kung may tanong, magtanong. Do not be afraid. Same with this, dalawa lang yan. Kapag may bifurcation or ang tawag po dito ay hindi bifurcation. Yan po ay converging, nagtagpo na dalawang ridge. Yun pong malapit sa core ang delta. Katulad din po yan ng bifurcation. Pinaliwanag ko lang ba't yan na naging delta. Ang dito, ang iyong delta ito. Yung dulo na yan. Ang iyong core ito, yung dulo ng iyong ending ridge. Therefore, pagtatapatin po yan. Pagtatapatin. Kaya from this point hanggang doon. Tingnan po ninyo yan. Yan po ang pagtatapatin. Therefore, you have now to count. Ika-count muna ito. Yan ay 1. Yan ay 2. Yan ay 3. Yan ay 4. Yan ay 5. Yan ay 6. Yan ay 7. Yan ay 8. Yan ay 9. Yan ay 10. Yan ay 11.
Yan ay 12, 13, 14, 15, 16. 15, 16. And then, ito po, 17. Sir, bakit hindi kasama ito? Makinig na mabuti. Sa pagitan ng iyong delta at first reads count, ito yon. There must be white space between them. Para magsimula ka ng 1. At gayon din sa core. Sa core at huling reads count, dapat may white space. Yan po, wala. Wala yan. Kaya po hindi diyan natapos ang reads count. Dito natapos. Kaya makikita mo 17. At hindi 18. Sana po maliwanag yun. Sana po maliwanag. Paano nagawa ng reads count? Ang main problem dyan ay paano mo hahanapin ang delta at core. Pakitandaan ng final rules, there must be white space between delta and the first reads count and the core on the last reads count. Pag wala, hindi sila kasama. Like what is present here. Ay warden ang majority. Although may nakita din ako na low. Yun ang hindi natin pwedeng gawin ngayon, maglaboratory. Pagka nag-normal na, yun ang binanggit ko sa inyo, we will devote more time on our laboratory. Sa ngayon, lecture tayo. I do not know kung paano ang exam nito. Hindi ko alam. Siguro pupunta na lang ako dyan kung papayagan ako sa ibang araw. And if you are vacant, magpa-exam sa inyo. It is now, again, a difficult one. Bumalik uli sa dati. Wala pa naman ito si Sapat. Sa pantay, maya-maya pa ito. Okay. Sa world frequency, ang pinakamadami, plain world. Siya po ang may pinakamadami na pattern. 71%. 71% ng ating pattern pagka world frequency ay plain. Ang sunod, 2. Yan ang double at central packet loop world. Both of them have 13% contribution. At ang pinakakaunti, accidental. Yan naman ang unique na pattern. Kaya sinabing unique, makikita po ninyo, yan po'y combination of 2 different kinds of patterns. As a matter of fact, doon sa nag-fingerprint na, may nakita ako na double loop world. Hindi ko lang alam kung babae o lalaki yon. Kaya makikita mo, yung accidental ang pinakabihira. Wala pa po akong nakita. Wala pa po akong nakita. And that is the beauty of the subject. You will discover yourselves
on this subject. Madidiscover mo ano yung fingerprint mo. Kakaiba ito sa ibang subject. Kakaiba ito sa ibang subject. Because this is a study that deals with the part of our fingers. Let us now proceed. Proceed na po tayo. Ang una nating topic will be plain world. Pag sinabi nating plain world, ito po ang kanyang requirements. Una po, 2 deltas. Una po, 2 deltas. Pagkatapos po, spiral. Yun po ang ibig sabihin nito. Yun daw pong recurving na yan can be spiral, can be oval. Spiral para pong spring. Katulad nito. Sana nakatingin po tayo sa figure. It can be oval like this one. Haba, bilog. It can be circular like this one. Or any variant of circle. Basta po pabilog. Basta po pabilog. Yan po. Kung may dalawang deltas, may spiral, may oval, may circular, or any variant of circle, it can be a plain wall. Maliwanag po sinabi ko. It can be a plain wall. Mahalaga ito para po ma-consider na plain wall. Magdodraw ka ng imaginary line. From left delta, ito po yung left delta, to the right delta. Sana po nakatingin. You have to draw an imaginary line. Maguguhit ka ng imaginary line. Ano po ang dapat mangyari? Dapat po mag-cut, mag-touch, cut or touch. Doon po sa iyong spiral. Doon po sa iyong spiral, sa iyong oval, sa iyong circular, or any variant of circle. Kapag po, katulad nito, look at what I am doing. Tulad niyan, nilagyan mo ng ballpen. Ballpen po ang gagamit. Ballpen, no, I'm very sorry. Ng ruler. Tumama yan dyan. Tumama dito. Kahit the place. Ibig sabihin, dito tumama. Dito tumama. Kahit hindi sa sentro. Yan po ay plain wall. Ulitin ko. Ilista mo. O tandaan mo. Para malaman kung plain wall o hindi. Ang plain wall po, ang kanyang symbol, W. Yan po ang symbol ng plain wall. Para magkaroon ng wall type yan o plain wall yan, magdodraw po ng imaginary line. Ang requirement ng wall, 2 deltas. Ito po ang isa. Ito po ang padalwa.
ito po ang circuit or spiral. Pares lang po yun. Circuit or spiral. Spiral is parang spring. Ang circuit, paikot. Ganyan din po yan. O kaya po, may oval. Like this one. Ito yung iyong unang delta. Ito yung padalwa. Ito po spiral. I'm very sorry. Ito po'y oval. Haba, bilog. Ito po'y circular. Ito po'y variant of circle kasi pabilog din yan. Pakitandaan nito para maging plain world. Magdodraw ka ng imaginary line. Look at this. From left delta, ito po ang left delta, to the right delta. Draw an imaginary line. Gamit po ang ruler. Pag tinamaan ang spiral, ang oval, ang circular, or any variant of circle, matik, plain world. Matik, plain world. Yun po ang test. Ang tawag dito ay test. Para alamin kung plain world o hindi. Sana po maliwanag. Ito po yung pagpapakita sa actual fingerprint. Kaya yung lahat ng world sa next activity natin, tinan po ito. Ito yung aalamin mo. Kung yan po ay loop, ang aalamin mo, radial baga or ulnar yan. Delta, core, ridge cam. Kung ang iyong pattern ay whorl, ang aalamin mo, delta. Nasaan ang left at right delta? Dalawa kasi ang deltas niyan. Pagkatapos, tingnan mo kung circuit or spiral. Tulad na nakikita ninyo. Yan bagay oval. Yan baga ay circular or any variant of circle. Kapag ang sagot oo, ang sunod mong gagawin para malaman kung yan ay plain world o hindi, kukuha ka ng ruler. Pagtatapatin mo ang dalawang deltas. Kapag kagaya ng nakikita ninyo ngayon, kaya pag tayo nagpangita sa naging normal ang sitwasyon, magdadala ng red ball pen bukod sa black. Tulad ng nakikita natin. Kapag tinamaan ang circuit or spiral, tinamaan ang oval or circular or any variant of circle, plain world ang fingerprint mo. Maliwanag po ang sinabi ko. Plain world ang fingerprint mo. Ngayon, paano sir kung hindi yan tinamaan? Paano po kung hindi yan po yung binanggit ko sa inyo, na yung pag-draw ng imaginary line,
Yan po yung test. Yan po ang test to determine kung yan ay plane wall o hindi. Hindi po tinamaan. Pag hindi po tinamaan, yan po ang pattern. Central pocket loop wall. Tingnan mo po ito. Tingnan mo po yan. Tingnan mo po yan. Tingnan mo din ito. Hindi yan tinamaan. Like this one. Ang tawag po dyan, central pocket loop wall. Makikita po natin ito. Parehas po yan. May 2 deltas. Mayroon pong, pakitandaan po nito, oval, spiral, circular, or any variant of circle. However, tandaan po ito, yung imaginary line does not cross, does not touch the circuit, hindi nag-touch sa iyong oval. Hindi siya nag-touch sa oval, sa spiral, sa circular, or any variant of circle. Kapag hindi nag-touch, central pocket loop wall. Maliwanag po ito. Yan ang unang uri ng central pocket loop wall. Yun pong may dalawang deltas sa left at sa right. Nagdraw ka ng imaginary line. Hindi tinamaan ang oval, ang spiral, ang circular, or variant of circle. Ang tawag po dyan ay central pocket loop wall. Yan ang unang uri ng central pocket loop wall. Ay ilangga po ang central pocket loop wall. Ang central pocket loop wall, dalawa na uri. Ang isa po yan ito. Ang pangalawang uri ng central pocket loop wall ay ito. Ang kanya pong pangalawang uri ay with an obstruction. Ito po ang padalwa. Ito po yung second type. Yun pong with obstruction at a right angle to the line of flow. Kaya makikita mo ito. Tingnan po ninyo ito. Mayroon pong siyang salitang loop. May salitang loop, hindi lang wall. Ay ano po yung sir, yung padalwa. Yan po ay loop na may dalawang deltas.
Pero may obstruction, mahirap itong intindihin kasi naka-online pa tayo. May obstruction at a right angle to the line of flow. Kaya makikita mo, ang central pocket loop whorl, ang isa'y whorl type. Ito yon. Ang pangalawa, loop type. Sana maliwanag ako ngayon. Kapag whorl type, parehas yan ng plain whorl. Gumuhit ka mula sa kaliwang delta papunta sa kanang delta. Hindi po siya nag-touch. Hindi po siya nag-touch. Sa iyong oval, sa iyong spiral, circular, or variant of circle. Paano po kung nag-touch? Kung nag-touch po yan, hindi po yan central. Ano po yun, sir? Plain whorl. Kapag hindi nag-touch. Pero kapag nag-touch, yan po ay plain whorl. Pag hindi nag-touch, central pocket loop. Ang pangalawang uri ay loop type. May obstruction at a right angle to the line of flow. Pag sinabing obstruction at a right angle, kukunin mo yung pinakatuktok ng innermost recurve. Itatapat mo naman iyon sa iyong inner delta. Ayan po. Kung bakit hindi naging loop yan, dahil may inner delta. Itinapat mo sa iyong innermost recurve. May tinamaan na harang. Yun ang obstruction. Medyo mahirap. Intindihin. Makinig na mabuti. May drawing yan. Ito po yung kanyang drawing. Yan po ay central pocket loop na hindi nag-touch or pass sa circle, or any variant of circle. Ito yon. Lahat ito, yung imaginary line, hindi nag-touch or nag-pass, yan po, not cut or touch. Doon po sa iyong recurving ridge. Sa iyong recurving ridge. Which can be a circuit, which can be a spiral, which can be oval or circular. Or circular. Yan po yung unang pattern. Ang pangalawa ay ito po yon. Ipapa-message. This is the second type of central pocket loop whorl. Ito po yung obstruction at a right angle to the inner line of flow. Ano pong gagawin, sir? Hahanapin po ang innermost recurving ridge at inner delta. Maliwanag po yun, ha? Ang hahanapin, akin lang pong babaguhin ang kulay niyan. Masyadong saturated.
Ang hanapin, inner delta at innermost recurving ridge. Pagkatapos, magdudraw po ng imaginary line between the two. Kaya makikita mo, ito po yon. Hindi yan sa taas, dito yan. Ito yung tinutukoy dyan. Tingnan pong mabuti. Tingnan po yung aking nilalagyan ng square. Tingnan po ninyo ito. Mahirap ito sa... Ito yung inner delta. Inner delta. Nakita po ninyo ito. Yan ang inner delta. Ito. Ang innermost recurve. Ito. Ano pong hanapin? Top of the innermost delta or innermost recurve. Ito yon. Top or center. Magdodraw ka ng imaginary line. Basta may harang tulad nito. May harang. Yan ang harang. Yan po ay obstruction at a right angle. Makikita mo yan. Obstruction at a right angle. Yan po ang tawag ay central pocket loophole. Gayon din po ito. Ito yung kanyang inner delta. Yun po ang center of the innermost recurve. Okay. Sana po maintindihan ito. Uulitin ko po ang lecture na ito simula sa simula ngayon for better understanding. Ang pangalawang uri ng central pocket loophole ay yun pong one with obstruction at a right angle to the inner line of law. Akin po ipakita lang sa inyo. Ito po yung binabanggit ko dyan. Yung binabanggit ko kanina sa inyo na with obstruction at a right angle. Ito po yon. An obstruction at a right angle. Sorry for the color. I have to change it. Change ko na lang po. Obstruction at a right angle to the line of law. Yun pong explanation niyan ay ito. Ito po ang explanation niyan. Mayroon po yang inner delta. Ito po ang kanyang inner delta. Yan. Kukunin din po ang center or top of the innermost recurve. Yan po ang kukunin. Pag nakuha mo, magdodraw ka ng imaginary line. Ito po yon. Mula sa top of the centermost recurve papunta sa inner delta. Kapag tumama dito, tinampunin niyo ito. Magulo na yung una. May obstruction, harang.
Yan po ay central pocket loop. Loop word. I hope clear po ako. Maya-mayang 1. Tandaan po ito. Maya-mayang alauna, mayroon kayong recitation. Same link. Ang pag-uusapan natin ay ang pinag-usapan ngayong araw na ito. That will run for an hour. Recitation po yon. Sana po maliwanag. In the meantime, we will have a break. Babalik tayo alauna for the recitation. Sana po clear na tayo doon. Thank you po for the attendance. See you po at 1. Sir, thank you, sir. Thank you, Sir, sir. thank you.